Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang kumakain daw sa oras ngayon ng nakilala naming plant hobbyist sa Negros Occidental ang kanyang mga halaman na kumakain ng mga insekto at maliliit na hayop. Anong klaseng halaman kaya ito? Kapag pinasok mong plant nursery na ito sa Murcia, Negros Occidental, mistulang ka raw nasa ibang mundo. Ang mga halaman kasing tumutubo rito, akalain mong sa TV o pelikula mo lang makikita. Gaya ng isang ito na hugis pitsel. Habang ang halaman namang ito parang bibig na may matutulis ng ngipin. At hindi lang daw ang kanilang itsura ang kakaiba, pati na ang kanilang diet. Opo, kumakain po sila. At ang kanilang cravings, mga insekto at maliliit na hayop, ang tawag sa kanilang mga carnivorous plant na mabusising inaalagaan ni Rafael. Nagsimula po ako 2021. Gusto ko mag-start ng something nagkakaiba. Kita ko yung carnivorous plant. Ang isa raw sa mga unang inalagaan ni Rafael, mga Venus flytrap. Active siya na kumakain ng mga insekto pag pumasok siya sa mga trap. Hanggang di na niya namalayan na ang kanyang exotic collection lumago na. Meron po akong ibang uri ng carnivorous plants. Meron pitcher plants, Sarracenia, Pingicula. Siguro mga more than 200 to 300 plants. At first, na-intimidate ako kasi nakikita ko lang siya sa mga movies. Pero when you see it na, tapos inalagaan nyo na siya, not that hard pala. Pero hindi ba delikadong mag-alaga ng mga carnivorous plant? Kuya Kim, bakit kumakain ng insekto at maliliit na hayop ang mga carnivorous plant? Kuya Kim, ano ba? Ang mga halaman ay kailangan ng tubig, araw, at ng mga nutrients na nakukuha nila mula sa lupa. Ang mga carnivorous plants ay nakatira sa mga lupang hindi masyadong magaganda, kaya kulang sila ng nutrients na nakukuha rito. Itong dahilan bakit kailangan silang kumain ng mga maliliit na insekto at maliliit na hayop upang sila mabuhay. May iba't ibang carnivorous plants at iba't ibang paraan ng kanilang pagkain ng prey. Itong isang ito, ang Venus flytrap, may mga dahong maliliit sa paligid nito na kanyang feelers at nararamdaman pag malapit na ito. Pag sara nito at natrap ang prey, naglalabas ito ng mga digestive enzymes kung saan nilulusaw ang prey at kanyang nakakain. At eto naman ang pitcher plant. Kaya tinawag na pitcher plant, meron siyang pitchel na naglalaman ng malagkit na likido. Pagpasok ng insekto rito, matatrap siya sa likido at malulusaw at itong idadigest at kakainin ng halamang ito. Pero delikado nga ba mag-alaga ng mga carnivorous plant? Para kay Rafael, Di naman sila delikado kasi yung kinakain naman lang nila yung insekto at yung pinakang malaki nilang kinakain ay yung daga. tiyak naman manlalaki ang mga mata ninyo sa carnivorous plant na ito. Ito raw kasi ang pinakamalaki. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ipinangalan sa sikat na naturalist na si Sir David Attenborough ang Nepenthes attenboroughi o Attenborough's pitcher plant. Maritong mabot ng 1.5 meters habang ang diameter ng pixel nito ay nasa 30 centimeters. Kaya naman ito ang pinakamalaking carnivorous plant sa buong mundo. At alam niyo ba ang unang namataan? Sa summit ng Mount Victoria sa Palawan. Patunay lang kung gaano kayaman ang biodiversity sa ating bansa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na. Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa kabila ng unos, pilit na nagpapakatatag at bumabangon ng mga taga-Catanduanes na pinakanapuruhan ng super bagyong Pepito. Kanya-kanyang diskarte muna ang ilan sa kanila para may masilungan. Nakatutok si Joseph Moro. Nagtsatsaga sa mga lumang trapala mga taga-Karamoran, Catanduanes habang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. Kanya-kanyang kumpuni gamit ang mga napulot nilang mga natira sa kanilang bahay. Ubos ang karamihan sa mga bahay dito nang dumaan ang mismong mata ng Super Typhoon Pepito. Wala nang tira. Si Esther Trinidad wala na raw ibang maaasahan sa buhay. Senior na raw silang magkapatid. Hihingi po ako ng tulong, suporta, stresser. Nakalma ko na lang po minsan sarili ko. Paano po gagawin ko? Si Jeffrey namumulot na lamang ng mga tira-tirang kahoy. Ang maliit na bahay rin ng kanyang kapitbahay na 88 years old na si Adelaida wala nang natira. Totally po sir, wala po natira dyan. Saan kayo kumukuha ng kahoy? Yung mga ano po namin, kinukuha rin po namin kung saan po namin makukuha. Kung ano makuha, kung ano available lang? Opo, may balik namin. Ito po, kaya po namin naitayo ko po ito pansamantala lang para po may matulugan kami. Walang naitalang nasawi sa bayan at sa buong probinsya dahil lumikas na sila bago pa man tumama ang bagyo. Nag-evacuate kayo nun.
Kung hindi, buti sana nagawa mo na yung bubong mo. Nagawa na. Tuklap. Walang kuryente, walang tubig, walang signal ng telepono. Pero wala naman ang sagabal sa mga relief operations kung sakasakali. Nandito tayo sa Barangay Tubli sa Caramoran at ito yung isa sa mga lugar na kung saan merong landslide. Pero mabuti naman at na clear na to. Ayon naman sa Office of Civil Defense o OCD, dumating na dito sa Catanduanes ang mga relief teams kabilang na ang mga taga Metro Manila Development Authority o MMDA. Bitbit nila ang 40 na mga water filtration units at mga family food packs. May parating ring mga yero at mga repair kits. Sa kabila ng hamon para sa mga Katanduanon, Laban lang, sabi nga. Laban, Caramoran! Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sa kabila ng busy sked, rock na rock pa rin si Heart Evangelista na nakipag-collab ng kanyang obra sa Incubus frontman na si Brandon Boyd. Pero hindi lang yan dahil nakibahagi rin si Heart sa Vogue Threads Manila 2024. Narito ang chika ni Nelson Canlas. Art meets rock and roll once again. Breaking another border si Heart Evangelista nang makipag-collab muli with Brandon Boyd, ang isa sa obra ni Heart sa saliwan ng painting skills ng Incubus frontman. He has a company called Moonlight and he features different artists from all over the world, and I'm just very happy that, you know, we have another round of collaboration. He painted over my painting and it's so beautiful. It's a limited edition, like limited only prints of like on archival pieces. Ngayong araw, kabilang si Heart sa mga panelist para sa Vogue Talks, Role of Social Media in Your Business ng Vogue Threads Manila 2024, kung saan kabilang sa mga nakasama niya ang Pinay social media darling na si Niana Guerrero. Hi, nice to meet you. My daughter always watches your thing. Really? Yes. Oh my God. She's such a huge fan. I loved what she said because I feel like most of us here entered or started social media as a way of self-expression, hobby, and it has just grown into this massive worldwide stage where we can all connect and there are no more barriers or gates. We can all be friends. We can all kind of express ourselves, inspire each other. At via online, ang Pinoy Pride na si Bretman Rock. My content has kind of just evolved in a way as I've grown with new interests. I know, like you said, I did start in the beauty industry and I kind of like graduated more into like lifestyle and really anything that I'm interested at the moment. Unfortunately, it's chicken, and so everyone's just gonna have to get sick. Kwento naman ni Heart, hindi raw dapat palampasin ang mga susunod na episodes ng Heart World. Kung nagulat daw ang marami sa revelations niya sa kanyang limited reality show sa nakalipas na mga linggo. Especially the next 2 episodes, you will see some things na never namin pinag-usapan. Actually, next 3 episodes. It's intense. Basically, before there were fake news that were going around, now it will be addressed, and there are actually stolen footages that will be shown. So, nakaka-excite siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Dead on the spot ang isang senior citizen matapos masalpok ang sinasakyan niyang SUV ng sasakyang minamaneho ng isang menor de edad. Nahuli kamyan sa pagtutok ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Kuha sa security camera ang salpukan ng dalawang SUV sa intersection ng Barangay Bara sa Upol, Misamis Oriental, pasado alas 10 ng gabi kagabi. Sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot ang nabanggang SUV, saka ito natumba. Dead on the spot ang sakay nitong 67 taong gulang na babae dahil sa matinding head injury. Agad namang dinala sa ospital ang 6 niyang kamag-anak na kasama sa SUV, kabilang ang 3 bata. Naasa sa pinakakilid, dani sa backseat, kilid gid sa pertan, which is dito ang point of impact. Dito gid ang bangga na hitabo. Moto, nabunal siguro ang ulo. Lumabas sa investigasyon na isang 17 anyos na lalaki ang driver ng nakabanggang SUV na nasa kustodiya na ng kapulisan.
Hindi na humarap sa kamera ang naturang driver, pero aniya, hindi umano siya sanay sa naturang kalsada, kaya't hindi niya namalayan ang intersection. Wala sa non-professional driver's license nga iyang gipakita sa MUA, which is authorized naman nga mag-drive sa usa ka private vehicle. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa nakabagang driver. Reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries ang posibleng kaharapin ng naturang menor de edad na driver. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Asahang tataas ang presyo ng karne ng baboy pagsapit ng holiday season, ayon sa National Federation of Hog Farmers. Pero titiyakin daw ng samahan na magiging makatwiran ang taas presyo depende sa magiging supply at demand. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, maliit lamang ang posibleng madagdag sa presyo ng karneng baboy. Sa ngayon, nasa 185 hanggang 190 pesos ang farm gate price sa kada kilo ng baboy. Sa retail, nasa 300 hanggang 340 pesos. Siniguro rin ng grupo na sapat ang supply ngayong magpapasko at bagong taon. Tumaas daw kasi ang populasyon at produksyon ng karne ng baboy, mapa-local man o imported. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Alam ko naman ngayon, alam mo ba'y kapili ka na iba? Yan ang outstanding winning moment ni Tala Gatchalian matapos magwagi sa tanghalad ng Kampiyon Season 2 sa TikTok Clock. Thankful si Tala sa kanyang win dahil matagal niya na raw itong pinapangarap. Congratulations, Tala! Mga kapuso, may bagong aabangan from our GMA music artists. Bukas na bukas, mapapakinggan na natin ang Dati Pa, single ni Seb Pajarillo. May bago rin single ang The Clash alumna na si Jennifer Maravilla. Full of pride na finlex ni Ralph Macchio ang kanyang star sa Hollywood Walk of Fame. Nakilala si Ralph sa OG film na The Karate Kid. Overwhelmed and honored daw si Ralph sa kanyang newest achievement. Nakiramay ang ilang personalities and celebrities sa libing ni One Direction member Liam Payne sa UK. Naroon ang kanyang bandmates na sina Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, and Louis Tomlinson. Christmas Village na may Winter Wonderland feels, theme booths at syempre bilihan ng mga regalo. Yan ang tampok ng pasyalan pamasko sa Quezon City na hindi lang pambata at matanda kundi pang fur babies pa rin. Yan ang tinutukan live ni Aubrey Carampel. Aubrey? Mel, para sa mga naghahanap ng pasyalan ngayong Christmas season, binuksan na ngayong gabi ang Eastwood Christmas Village dito sa Quezon City. Ramdam na ang Kapaskuhan dito sa formal na pagbubukas ng Christmas Village na ito na sinabayan pa ng cute performance ng mga Little Santa at Christmas elves. Isa sa mga pangunahing atraksyon pagpasok ng village ang snow machine na tiyak na ma-e-enjoy ng mga bata pati na ng mga young at heart na nagbibigay ng Winter Wonderland feels. Very festive ang mood sa loob ng village, tampok ang iba't ibang Christmas-themed booths. Mayroong food stalls kung saan makakabili ng iba't ibang local delicacy at mga pangregalo. Di lang pang family ang atraksyon na ito, kung hindi, pet-friendly rin. Spotted nga ang ilang fur babies in their Christmas outfits. Ang official opening ng Christmas Village sinabayan din ng bonggang fireworks display. Starting this weekend and every Saturday ng buong buwan ng Disyembre ay magkakaroon ng spectacular fireworks display na kukumpleto sa inyong holiday experience. Mel, simula ngayong gabi ay bukas na itong Christmas Village na ito at everyday yan from 10 a.m. to 10 p.m. hanggang end of December. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa'yo, Aubrey Carampel.
Wagi ang ilang programa ng GMA Integrated News at iba pang kapuso shows sa 46th Catholic Mass Media Awards. May report si Jamie Santos. Sa ika-46 na taong pagkilala ng Archdiocese of Manila sa pagkamalikhain at dedikasyon ng media sa pag-uplift ng values at pagiging inspirasyon sa positive change, double win ang nakuha sa print category ng GMA News Online. Wagi bilang news coverage ang A Constitution Named Freedom, the interim charter under Cory Aquino, nina Lianes Capanti at Hannah Borday. Nakuha naman ng Rooms for Rent ni Marco Romas ang Best Investigative Report. Sa larangan ng telebisyon, ginawaran ng special citation sa Best News Program category ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Special citation para sa Best Drama Series Program category ang Kapuso Drama Anthology na Magpakailanman, hosted by 24 Oras anchor Mel Chanco. Best Public Service Program naman ang Kapuso Mo Jessica Soho. Wagi rin ng The Voice Generations na pinarangalan Best Entertainment Program. Best Drama Series naman ang Lilet Matias, Attorney at Law. Habang Best Adult Educational Cultural Program naman ang Agripreneur. Angat din ang galing ng Kapuso sa kategorya para sa radyo. Ginawaran ng Best Business News ang DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Noong 2012 na inaugurate na sa CMMA Hall of Fame ang 24 Oras sa kategoryang Best News Program. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 Oras. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. At sa lahat po ng bumubuo ng Catholic Mass Media Awards, kami naman, sa lahat ng bumubuo ng magpakailanman, ay nagpapahatid ng malaking pasasalamat sa espesyal na pagkilala na ipinagkaloob ninyo sa magpakailanman. Ready na kami ni Emil sa blowout. Oo ba? Congrats. Tapusin na natin kaya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga Kapuso, 34 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng Pilipino.